May isang specific na uri ng pagkalagas ng buhok na pinagmamasdan ng mga doktor dito sa Pilipinas, lalo na sa mga kababaihan na 50 years old pataas. At alam nyo ba, ang hindi alam ng karamihan sa atin, yung simpleng nuts na kinakain natin araw-araw, pwedeng nakakasama o nakakabuti sa ating buhok. Ang information na ito, specially researched para sa atin ng mga Pilipina, based sa mga studies na ginawa sa iba't ibang medical universities at back ng research na talagang importante sa atin. Ngayong araw, I'm sharing 4 powerful nuts na pwedeng makatulong para bumalik ang strength at kapal ng inyong buhok. Pero, mayroon din akong 4 common nuts na pwedeng nakakasira ng results nyo na hindi nyo alam. Yung last risky nut na babanggitin ko, baka mabigla kayo kasi meron yan sa halos lahat ng Pilipinong bahay na yon. Bago tayo magsimula, paki-like ang video na ito at mag-comment ng inyong edad para magtayo tayo ng community ng mga kababaihan na tumutulong sa isa't isa sa mga pagbabagong ito. Ngayon, pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari sa inyong buhok. Magsisimula tayo sa mga nuts na talagang makakatulong. At nagsisimula ako sa number 4 sa listahan. Ang almonds, madalas ito recommended ng mga doktor dito sa Pilipinas kapag ang mga kababaihan ay nag-aalala sa kanilang nag-umpisa ng maging manipis na buhok. Ngayon, baka iniisip nyo, simple snack lang ang almonds, pero may something specific sa loob nito na importante para sa inyong scalp. Ang mga nuts na ito may laman na tinatawag na biotin. At kahit parang technical pakinggan yan, isipin nyo na parang pagkain ito para sa mga cells na nag-grow talaga ng inyong buhok. Kapag lampas na kayo sa 50, ang inyong katawan hindi na katulad ng dati ang pag-absorb ng nutrients. Ang medical research na ginawa sa mga universities dito sa Pilipinas ay nagpapakita na maraming kababaihan sa edad natin kulang na sa biotin na hindi nila alam. Ang inyong hair follicles, yung mga maliliit na pockets sa inyong scalp kung saan tumutubo ang bawat buho, kailangan nito para gumana ng maayos. Kapag kulang, bumabagal lang sila o tumitigil na sa pag-produce ng malakas at healthy na buhok. Pero ito ang nagpapaspesyal sa almonds. Mayroon din silang vitamin E na parang shield, protecting your scalp from damage. Isipin nyo ganito. Kung ang scalp nyo ay lupa, ang vitamin ay nag-keep na healthy ang lupang iyon para may tumubo. Isang study na madalas na sinasabi ng mga doktor dito sa Pilipinas, nakita na ang mga kababaihan na nag-add ng vitamin sa kanilang routine, nakita nila ang noticeable improvement sa kapal ng buhok over several months. Ngayon, hindi kailangan kainin ang isang buong bag ng almonds. Isang maliit na handful lang araw-araw, mga 20 almonds, yan ang sinasuggest ng maraming nutritionists dito sa Pilipinas. Pwede niyong ilagay sa inyong umaga na oatmeal, ihalo sa salad, o mag-keep lang ng maliit na container sa inyong bag para sa hapon na merienda. Ang importante, consistency. Ang buhok nyo, mabagal tumubo, kaya hindi kayo makakakita ng changes overnight. Pero over weeks and months, maraming kababaihan ang nakakapansin na mas malakas na pakiramdam ng kanilang buhok at hindi na madaling mabali. Pero ang almonds, hindi lang ang tanging nut na makakatulong. At yung susunod na ibababanggitin ko, gumagana ito sa completely different way na nakatarget sa something na nakikita ng mga doktor palagi sa mga Pilipinang kababaihan sa edad natin. Papasok na tayo sa number 3, mayroon tayong walnuts. At ito, particularly interesting kasi nag-address ito ng something specific na nangyayari sa mga kababaihan after menopause. Siguro narinig nyo na yung omega-negatibo 3 fatty acids, madalas pinag-uusapan yan sa isda, pero ang walnuts, isa sa mga iilan na nuts na may meaningful amounts talaga nito. Ito ang dahilan kung bakit importante ito sa inyong buhok. Habang tumatanda tayo, lalo na after 50, ang inflammation nagiging mas malaking problema sa ating katawan. Baka hindi nyo ito direktang naramdaman, pero nangyayari ito sa loob, kasama na sa inyong scalp. Kapag ang scalp nyo ay inflamed, parang trying to grow a garden sa poor conditions. Lahat ay nahihirapan. Ang omega-negatibo 3 from walnuts, gumagana ito para pakalmahin ang inflammation. Research from medical centers dito sa Pilipinas ay nagpapakita na ang mga kababaihan na nag-include ng omega-negatibo 3 sa kanilang diet, madalas nakakakita ng improvements hindi lang sa hair health, pero sa pakiramdam din ng kanilang scalp. Less itching, less irritation, better growth conditions. Pero may isa pang dahilan kung bakit importante ang walnut specifically para sa atin.
May laman silang copper, isang mineral na hindi masyadong pinag-uusapan, pero may role sa pag-maintain ng natural color at structure ng inyong buhok. Ngayon, hindi ko sinasabi na ang walnuts ay mag-prevent ng gray hair. Yan ay mostly genetics. Pero ang copper, tumutulong para ang buhok na mayroon kayo, hindi maging mahina at brittle. Ang texture ng inyong buhok kasing importante ng amount. Gusto niya ng buhok na sapat ang lakas para style, para suklayin na walang pagkakabasag, para pakiramdam na sarili niyo. Maraming doktor dito sa Pilipinas ang nagsasuggest na kumain ng mga 7 to 10 walnut halves several times a week. Pwede ninyong i-chop sila at ilagay sa yogurt, abake sa healthy muffins, o kainin ng plain. May kilala akong mga kababaihan na nag-keep ng maliit na bag sa kotse para kapag nag-errand sila. Ang ganda ng walnuts, gumagana ito sa hair health nyo from the inside. Nag-address ng issues sa root level na ang topical treatment, hindi maabot. Pero, kahit gaano ka-helpful ang walnuts, yung susunod na note sa listahan ko, gumagawa ng something even more powerful, lalo na para sa uri ng hair thinning na pinaka-common sa mga kababaihan over 50. Nandito na tayo sa number 2. At dito talaga interesting ang mga bagay kasi pinag-uusapan natin ang Brazil nuts. Kung hindi pa kayo nakakatikim nito, mas malalaki sila kaysa karamihan ng nuts, may rich, almost buttery flavor, at mailaman silang something na crucial para sa thyroid health. Stay with me dito kasi ito ay connected sa inyong buhok sa paraan na hindi alam ng karamihan ng mga kababaihan. Ang inyong thyroid, maliit na gland sa inyong leg na nagkontrol ng metabolism nyo, ng energy nyo at ng hair growth nyo. Ang medical research na ginawa sa mga universities dito sa Pilipinas ay nakahanap na ang thyroid problems, incredibly common sa mga kababaihan sa edad natin at isa sa mga unang signs ay hair loss o thinning. Ang connection ay selenium, isang mineral na kailangan talaga ng thyroid nyo para gumana ng maayos. Ang Brazil nuts, isa sa pinaka-rich food sources ng selenium na mahahanap nyo. In fact, isa o 2 Brazil nuts lang araw-araw na bibigay ng kailangan ng inyong thyroid. Ito ang nangyayari kapag ang thyroid nyo ay kulang ng selenium. Nagsisimula itong bumabagal. At kapag bumabagal ito, bumabagal din ang lahat ng iba, kasama na ang hair growth cycle nyo. Madalas inilalarawan ng mga kababaihan ang kanilang buhok na lifeless, dull, o nahuhulog sa mas malalaking amounts kaysa normal. Ang mga doktor dito sa Pilipinas, madalas na-test ng thyroid levels kapag ang mga kababaihan over 50 ay pumupunta na may hair complaints. At maraming beses, nahanap nila na ang thyroid ay underperforming. Ngayon, gusto kong maging clear sa isang importante bagay tungkol sa Brazil nuts. Ang more ay hindi better kasi sobrang rich nila sa selenium. Ang pagkain ng sobrang dami ay pwedeng mag-cause ng problems. Ang recommendation dito sa Pilipinas ay keeping selenium intake within safe limits. At para sa Brazil nuts, ibig sabihin ay 1 to 3 nuts lang per day maximum. Pwede ninyong kainin bilang quick snack, i-chop ang isa at sprinkle sa salad, o kahit blend ang isa sa morning smoothie. Ang goal, regular small amounts. Ang napapansin ng maraming kababaihan after the few months ng pag-include ng Brazil nuts sa kanilang routine, ang kanilang buhok tumitigil na sa pag-fall out ng sobra. Ang shedding bumabagal. Yan ang madalas na unang sign na nag-improve na ang mga bagay. Then gradually, baka mapansin nila ang new growth, maliliit na baby hair sa paligid ng hairline o sa crown. Tumatagal ito kasi ang buhok tumutubo sa cycles. Pero ang thyroid support from selenium, lumilikha ng right internal environment para sa growth. Gayunpaman, may isa pang note na makakatulong sa inyong buhok. At ang final na ito, nag-address ng something na halos bawat kababaihan over 50 ang dumadanas, pero bihira ang nag-connect sa hair health. Ang number 1 nut para sa hair growth after 50 ay ang cashew. At kung surprised kayo sa choice na ito, hindi kayo nag-iisa. Ang cashews, hindi palaging nakakakuha ng attention na deserve nila, pero mailaman silang something na desperately kailangan ng inyong buhok, lalo na ngayon. Ang something na iyan ay zinc. Isipin nyo ang zinc bilang construction worker ng inyong katawan, tumutulong para mag-build at mag-repair ng tissues, kasama na ang tissues ng inyong scalp at hair follicles. Habang tumatanda tayo, ang ating katawan nagiging less efficient sa pag-absorb ng zinc from food.
At ang deficiency, mas common actually kaysa alam ng karamihan ng mga kababaihan. Ang mga studies na madalas sinasabi ng mga doktor dito sa Pilipinas ay nagpapakita na ang low zinc levels directly linked sa hair loss, particularly yung uri kung saan na-thin ang buhok sa buong ulo. Hindi lang sa isang spot ito ang pattern na pinaka-common na nakikita sa mga Pilipinang kababaihan after menopause. Ang nagpapa-special tricky dito, ang zinc deficiency hindi usually nag-cause ng obvious symptoms sa una. Baka medyo mastad kayo. Baka ang sense of taste nyo hindi na ganun ka-sharp pero walang something na sigaw ng check your zinc levels. Samantala, ang inyong buhok tahimik na nag-suffer. Ang follicles kailangan ng zinc para mag-move through their natural growth cycle properly. Kapag wala ito, nag-stuck sila sa resting phase. At ang resting follicles ay hindi na-produce ng buho. Ang cashews nag-offer ng gentle, natural way para bring back up ang inyong zinc levels. Ang 1/4 cup ng cashews nagbibigay ng solid amount ng zinc kasama ang ibang minerals tulad ng iron at magnesium na nag-support ng overall health. Maraming nutritionists dito sa Pilipinas ang nag-recommend ng cashews bilang part ng balanced approach sa nutrition para sa mga kababaihan sa edad natin. Pwede ninyong kainin sila roasted bilang snack, blend sa creamy sauce para sa gulay o kahit gumawa ng cashew butter para i-spread sa apple slices. Ang creamy texture ng cashews, ginagawang madali ang pag-incorporate sa meals nang hindi pakiramdam na pinipilit kayo na kumain ng something na hindi nyo enjoy. Ang mga kababaihan na nag-add ng cashews sa regular diet nila, madalas nag-report na ang kanilang buhok nagsisimula ng pakiramdam na mas thick at mas resilient after several months. Ang individual strands nagiging mas strong, ibig sabihin less breakage kapag nag-brush o nag-style. Yan ay significant kasi minsan, hindi tungkol sa pag-grow ng more hair. Tungkol ito sa pag-keep ng buhok na mayroon kayo, healthy at intact. Pero ito ang crucial na kailangan ninyong intindihin. Habang ang 4 nuts na ito ay pwedeng mag-support ng hair health beautifully, mayroon ding ibang nuts na baka actually gumagana against sa inyo. At karamihan ng mga kababaihan, walang idea na nag-cause sila ng problema. Ang risky nuts na babanggitin ko nakaupo sa mga pantry sa buong Pilipinas ngayon. At isa sa kanila, especially concerning sa mga dahilan na mag-surprise sa inyo. Sabihin ko sa inyo ang first risky nut, number 4 sa caution list. At ito, nag-catch off guard sa mga kababaihan kasi parang sobrang healthy. Ang peanuts, na technically ay hindi pa true nuts, pero legumes, ay pwedeng problematic para sa hair health sa mga paraan na hindi sapat ang discussion. Ngayon, bago pa kayo mag-isip na sinasabi kong terrible ang peanuts, explain ko muna ang specific issue. Ang peanuts, highly prone sa contamination ng something na tinatawag na aflatoxin, isang uri ng mold na tumutubo sa crops, lalo na kapag nakastore sila sa warm, humid conditions. Well-documented ito sa medical research na ginawa sa mga universities dito sa Pilipinas at monitored ng GE. Ang aflatoxin ay concerning kasi pwede nitong apektuhan ang inyong liver. At dito connected sa inyong buho. Ang liver nyo, responsible sa pag-process ng nutrients, pag-balance ng hormones, at pag-filter ng toxins from your body. Kapag ang liver nyo ay stressed o overloaded, madalas nakikita sa mga kababaihan na kumakain ng foods na may aflatoxin regularly, hindi niya magagawa ng maayos ang work niya. Ang hormone imbalances, nagiging mas likely, at ang hormone balance, critical para sa hair health, lalo na after menopause. Ang mga doktor dito sa Pilipinas, madalas nakakakita ng mga kababaihan na may unexplained hair loss na may underlying liver stress from various sources. At habang ang peanuts ay hindi lang ang cause, pwede silang contributing factor kung araw-araw kayo kumakain. Ang issue, hindi yung occasional peanut consumption. Ang regular high intake na maraming kababaihan, hindi nag-iisip ng 2 beses. Peanut butter sa toast every morning. Peanuts bilang daily snack. Peanut sauce sa dinner multiple times a week. Nag-add up ito. Ang isa pang concern sa peanuts, isa sila sa pinaka-common allergens at kahit mild sensitivities na hindi nag-cause ng obvious allergic reactions, pwedeng lumikha ng inflammation sa inyong katawan. Nag-usap na tayo kung paano ang inflammation ay nag-affect ng inyong scalp at hair growth. Kung ang katawan nyo ay constantly dealing with low-level inflammation from food sensitivity, yan ay energy at resources na hindi napupunta sa healthy hair production.
Ngayon, hindi ko sinasabi na hindi na kayo pwedeng kumain ng peanuts again. Pero maraming doktor dito sa Pilipinas ang nagsuggest na limitahan sila at pumili ng ibang nut options more often. Kung kumakain kayo ng peanuts, maghanap ng brands na specifically na-test para sa aflatoxin at pumili ng organic kung posible. Magpay attention sa pakiramdam ng inyong katawan. Napapansin ba ninyo na mas maraming buhok sa brush niyo sa weeks na kumakain kayo ng more peanuts? Baka sinasabi sa inyo ng something yan. Pero kahit gaano ka-problematic ang peanuts, ang susunod na risky nut may entirely different issue na direktang nag-impact sa something essential para sa hair growth. Papunta na tayo sa risky nut number 3 at ito nag-surprise sa halos lahat ng kausap ko. Ang pecans, lalo na yung candied o sweetened varieties na makikita nyo everywhere during holidays, ay pwedeng gumagana against sa hair health goals nyo. Ngayon, ang pecans sa natural state nila, hindi necessarily bad, pero ito ang nangyayari sa real life. Karamihan ng pecans na kinakain ng mga Pilipino, either coated in sugar, baked into peas, o mixed into desserts. Ang added sugar, yan ang real problem. Ang medical research na ginawa sa mga universities dito sa Pilipinas ay nagpapakita ng clear connection between high sugar intake at hair loss, particularly sa mga kababaihan over 50. Ito ang mechanism. Kapag kumakain kayo ng sugar, ang blood sugar nyo sumusungol at ang katawan nyo naglalabas ng insulin para manage ito. Over time, kung consistently kayong kumakain ng foods na high in sugar, ang cells nyo pwedeng maging less responsive sa insulin. Ang kondisyon na ito, madalas tinatawag na insulin resistance, incredibly common sa mga Pilipinang kababaihan after menopause. Ano ang kinalaman nito sa inyong buhok? Ang insulin resistance nag-affect kung paano ang katawan nyo ay nag-handle ng hormones, particularly androgens. Kahit babae tayo, mayroon tayong small amounts ng male hormone sa ating katawan. At kapag present ang insulin resistance, ang androgens na ito pwedeng maging more active. Pwede nilang paliitin ang hair follicles, lalo na sa paligid ng crown at hairline na humahantong sa thinning pattern na nakikita ng mga doktor dito sa Pilipinas frequently sa kanilang female patients. Ang pecans mismo may laman ang beneficial nutrients, pero kapag prepared sila sa paraan na karamihan ng Pilipino kumakain, loaded with sugar at madalas unhealthy fats, nagiging problem food sila. Ang holiday seasons, particularly challenging kasi ang pecan pea, everywhere, at madalas hindi nag-connect ang mga kababaihan ng increased hair shedding nila sa January at February sa kinain nila sa November at December. Beyond sa sugar issue, ang pecans sobrang high din sa calories at omega-negatibo 6 fatty acids. Habang ang omega-negatibo 6 hindi bad sa small amounts, sobrang dami nito compared to omega-negatibo 3 lumilikha ng inflammation sa inyong katawan. Remember, ang inflammation sa inyong scalp, ibig sabihin, poor growing conditions para sa inyong buhok. Ang Filipino diet tends to be very heavy na sa omega-negatibo 6 already from vegetable oils at processed foods. Kaya ang pag-add ng lots of pecans on top, pwedeng i-tip ang balance even further. Kung enjoy nyo ang pecans, ang key, kainin sila plain, unsweetened, at sa small amounts. Isipin sila bilang occasional treat kaysa regular snack. Pumili ng raw o dry roasted pecans na walang added sugars o syrups. At maging honest sa inyong sarili tungkol sa portions. Madali ang mindlessly kumain ng huge handful habang nanonood ng Z at bigla nag-consume na kayo ng several hundred calories at maraming omega-negatibo 6 nang hindi nag-realize. Gayunpaman, ang susunod na risky not na kailangan kong i-warn kayo may completely different concern. Isa na nag-affect kung paano ang katawan nyo ay nag-absorb ng nutrients na critical para sa hair health. Nandito na tayo sa risky nut number 2. At dito, medyo technical ang mga bagay, pero simple ko lang ito. Ang cashews, yung same cashews na pinuri ko earlier, pwedeng actually maging problematic kung sobra kayo kumain. Ito ang issue na hindi sapat ang pinag-uusapan. Ang cashews may laman ng something na tinatawag na phytic acid na matatagpuan sa maraming nuts at seeds. Ang phytic acid minsan tinatawag na anti-nutrient kasi nag-bind ito sa minerals sa inyong digestive system at pinipigilan ang katawan nyo sa pag-absorb nito. Ang minerals na pinaka-apektado nito, zinc, iron at calcium, lahat importante para sa hair health.
Ngayon, baka nag-iisip kayo, pero sabi mo lang na ang cashews ay good kasi may zinc. At tama kayo. Sa moderate amounts, ang zinc sa cashews ay beneficial. Pero dito pumapasok ang mali ng mga kababaihan. Naririnig nila na ang cashews ay healthy, kaya nagsisimula silang kumain ng large amounts araw-araw, nag-iisip na more is better. Kapag sobra kayong kumain ng cashews regularly, ang phytic acid nagsisimulang lumampas sa benefits. Ang katawan nyo nabobombard ng compound na ito na nag-block ng mineral absorption. At ironically, pwede kayong maging deficient sa exact nutrients na kailangan nyo para sa hair growth kahit kumakain kayo ng foods na mailaman nito. Ang research from American Medical Centers ay nagpapakita na ang excessive consumption ng high phytic acid foods pwedeng mag-contribute sa deficiencies over time, lalo na sa mga kababaihan na ang digestive systems ay already less efficient dahil sa edad. May isa pang concern sa cashew specifically. Hindi sila almost never sold na truly raw kasi ang raw cashews may laman ng toxic substance na dapat tanggalin through heating. Ang cashews na binibili nyo na labeled as raw actually ay na-steam na o na-roast. Ang processing na ito, necessary at safe, pero ibig sabihin din na ang cashews pwedeng maging higher sa sodium at ibang additives depende sa brand. Ang high sodium intake nag-cause ng water retention at pwedeng mag-affect ng blood pressure. At ang good blood circulation, essential para sa pag-deliver ng nutrients sa inyong scalp at hair follicles. Maraming processed o flavored cashews ay laman ng added salt, oils, at minsan sugar. Binibili ng mga kababaihan, nag-iisip na gumagawa sila ng healthy choice, hindi nag-realize na nag-consume sila ng maraming extras na hindi nag-support sa health goals nila. Kung kumakain kayo ng cashews at tagain sa moderation, pwede silang beneficial. Pumili ng unsalted, minimally processed versions. Limitahan ang sarili nyo sa small handful, maybe 1/4 cup, a few times a week, kaysa kumain araw-araw sa large amounts. Mag-pay attention sa overall balance ng inyong diet. Pero kahit gaano ka need ng careful sa cashews, may isa pang risky nut na na-save ko for last. At ito, malamang nasa kitchen yung ayon, possibly something na kinakain nyo regularly nang hindi nag-realize ang potential impact sa inyong buhok. Ang number 1 risky nut na pwedeng mag-sabotage ng hair health nyo, actually medyo controversial na banggitin, pero importante na marinig nyo ito. Ang macadamia nuts, na madalas nakikita bilang luxury nut at na-promote na healthy, ay pwedeng actually problematic para sa hair health kung hindi kayo careful. At baka mag-surprise sa inyo ang mga dahilan. Una, pag-usapan natin ang fat content. Ang macadamia nuts, sobrang high sa fat, more than halos any other nut. Habang some of that fat ay beneficial monounsaturated type, ang sheer amount pwedeng maging issue. Ito ay something na nakikita ng mga doktor dito sa Pilipinas sa mga kababaihan na trying to eat healthy, pero hindi nag-intindi ng balance. 1 ounce lang ng macadamia nuts may laman ng over 20 grams of fat at more than 200 calories. Para sa mga kababaihan over 50 na nag-watch ng weight at ang weight management connected sa hormone balance na nag-affect ng buhok, sobrang dali mag-overdose sa macadamia nang hindi nag-realize kung gaano sila ka-calorie dense. Pero ang mas malaking concern ito. Ang macadamia nuts may extremely high omega negatibo 6 to omega negatibo 3 ratio. Isa sa pinakamasama among commonly eaten nuts. Nag-usap na tayo kung paano ang sobrang daming omega negatibo 6 fatty acids ay nag-promote ng inflammation sa inyong katawan at ang inflammation sa inyong scalp lumilikha ng poor environment para sa hair growth. Ang mga doktor dito sa Pilipinas madalas nag-counsel sa mga kababaihan tungkol sa importance ng balancing these fatty acids, lalo na para sa conditions involving inflammation na kasama ang certain types of hair loss. Kapag kumakain kayo ng macadamia nuts regularly, initiping nyo ang inflammatory balance ng katawan nyo sa wrong direction. May isa pang issue na less commonly known. Ang macadamia nuts pwedeng difficult to digest para sa ibang kababaihan, particularly habang tumatanda tayo at ang digestive systems natin nagiging less efficient. Ang poor digestion, ibig sabihin, hindi kayo properly nag-absorb ng nutrients from any of your food, kasama na ang nutrients na nag-support ng hair health. May ibang kababaihan na nag-experience ng bloating, gas, o discomfort after eating macadamia nang hindi nag-connect sa nuts.
Ang gut health nyo directly linked sa nutrient absorption. At kung ang gut nyo ay struggling, ang buhok nyo magpapakita nito eventually. Ang nutrition experts dito sa Pilipinas madalas na-point out na ang portion control, critical sa high-fat foods, at ang macadamia nuts kasali sa kategory na iyan. Ang problema, delicious sila at addictive. Sobrang dali umupo na may bag ng macadamia at kumain ng far more than a serving size bago pa kayo nag-realize. Then nag-consume na kayo potentially ng 500 or more calories, massive amounts ng omega-negatibo 6S at nilagay sa stress ang digestive system nyo. Lahat nito gumagana against sa hair health goals nyo. Ang medical research na ginawa sa mga universities dito sa Pilipinas, examining inflammatory markers sa mga kababaihan, ay nakahanap na ang diet may huge role sa chronic inflammation levels at ang types of fats na kinakain nyo. Sobrang importante. Ang macadamia nuts, habang may benefit sila sa very small amounts, pwedeng madaling maging problem food kapag kinain sa paraan na kinakain ng karamihan ng mga tao na sa quantities na sobrang laki at sobrang frequent. Kung love nyo ang macadamia nuts at ayaw ninyong completely i-give up, ito ang recommendation ng maraming nutritionists dito sa Pilipinas. Limitahan ang sarili nyo sa ilang nuts lang at a time, may 5 o 6 at treat sila bilang occasional indulgence kaysa regulars na. Never kainin sila directly from the container kasi mawawala ang track nyo kung gaano nakadami na consume nyo. Portion sila ahead of time at mag-pay attention sa ibang sources ng omega-negatibo 6 sa inyong diet. Kung kumakain kayo ng maraming vegetable oils, processed foods, o ibang nuts na high sa omega-negatibo 6, baka gusto ninyong skip na lang completely ang macadamia at mag-focus sa options na nagbibigay ng better nutritional balance para sa hair health nyo. Ngayong alam na ninyo kung aling nuts ang makakatulong sa inyong buhok at kung aling nuts ang dapat maging careful, gusto kong iwanan kayo ng something importante. Ang hair health after 50, hindi tungkol sa one magic food o one thing na iwasan. Tungkol ito sa overall pattern ng kinakain nyo araw-araw, linggo-linggo. Ang nuts na na-recommend ko, almonds, walnuts, Brazil nuts, at moderate amounts ng cashews, pwedeng maging part ng supportive approach kapag kinakain nyo sila consistently at sa reasonable portions. Gumagana sila best kapag umiinom din kayo ng enough water, nakakakuha ng adequate protein, nag-manage ng stress, at nag-take care ng overall health nyo. Ang mga risky nuts na peanuts, sugary pecans, sobrang daming cashews, at macadamia, hindi ibig sabihin na bawal completely, pero kailangan ninyong maging aware at mindful. Small amounts, minsan-minsan lang, sa tamang context, okay lang yan. Ang problema, kapag nagiging regular part sila ng inyong daily routine nang walang thought sa portions o effects. Ang inyong buhok, reflection ng inyong overall health. Kung take care kayo ng katawan nyo through good nutrition, kasama ang tamang nuts, makikita nyo ang results hindi lang sa mirror, pero sa pakiramdam din mas strong, mas confident, mas comfortable sa sariling balat. At yan ang tunay na goal, hindi ba? Hindi lang ang hair, pero ang buong ikaw, thriving at healthy sa edad na 50 and beyond. Maraming salamat sa inyong time ngayong araw. Kung na-enjoy ninyo ang information na ito, paki-like ang video, mag-subscribe sa channel, at mag-share sa inyong mga kaibigan na baka makinabang din mag-ingat kayo palagi. At remember, ang small changes araw-araw lumilikha ng big results over time. Hanggang sa next video, ako si Elena Santos at sending love at health sa inyong lahat. Paalam!